parang iba yung vibes ngayon magkaharap tayo. No? Paano ba sabihin? Unreal. Yeah. Parang it's so surreal pala. Napaka-surreal. Ibang-iba eh. Nakakapanibago, no? Yeah. Na magkaharapan tayo ang ganda. Magkikwentuhan niya. Oh. Yeah. Pero ano ba, mag-intro ka ba? Pwede rin niya. Papalipasin mo ba? Yeah. Pwede rin niya. Welcome sa bagong episode ng aming podcast sa golden age and era of virtual entertainment with Kuya Jake and Ryan, Kwentuhang Dako. Yes, it's been a long time na hindi nangyari at nangyari na rin na magkaharapan kami ngayon ni Paring Jake. So, hopefully it's gonna be an entertaining episode. Nakikita nyo naman ang setup namin ngayon is for professionals only. May laptop na hindi gumagana. May laptop na hindi gumagana, may wire na naputol at maraming disappointment at heartache. Speaking Scroll muna tayo. Para sa kahit nasusuka na ako sa beer para mamaya, sige. So speaking, 2 days ago, gumawa kami ng podcast ni Aubrey without Jake kasi si Jake, sabi niya raw, and I quote, air quote, malilate ako. Sabi niya. Pero feeling ko, parang nasa bahay na siya noong mga panahon na yun. Ayaw niya na mag-podcast. Hindi, parang talagang nasa work pa ako, nag-text ako sa'yo. Tapos nung tinignan ko yung oras, magna 9 na. Tapos itong batang off-baska namin, hanggang 9 lang siya. Hindi siya pwedeng mag-over 9. So paano nangyari? Ikaw nag-off-bask? Ako, tsaka yung mga, tinulungan ko yung mga waiter para matapos. Yun, nakauwi ako mga 10 kami natapos, nakauwi ako mga 11. Yeah. Alam mo ang iniisip ko, kasi binanggit mo yung tungkol sa work. Hopefully, pag nag-pick up ng podcast na to, magkaroon tayo ng pagkakataon sa buhay natin na hindi na natin iniisip na, holy shit, hindi ko nagagamitin yung CV ko. Hindi ko na kaya ipakita ko anong grade na nakuha ko nung nag-aaral ko. yung meron ka ganung freedom, pare. Alam mo yan? Na-imagine mo na ba yun, Tol? Yung hindi mo kailangan makipag-usap sa tao at patunayan sa kanya kung ano yung worth mo. Ako wala problema dahil maganda yung mga grades ko. So. Maganda. Wala, yung mga dito naman, hindi naman nila tinitignan talaga yung yung mga grades mo eh. Hindi, pero you must always remember, andun pa rin yung hindi naman pwedeng sabing struggles, yung bad trip situation na kailangan mong gumawa ng CV, kailangan mong magpasa kailangan mong umattend ng interview. Mm-hmm. Yung basic interview, pare. Yung thought pa lang ng interview talaga nakaka-intimidate minsan. Hindi ako na-intimidate. Ayoko lang ng idea na kasi totoo yan eh. Pagka nasa interview ka, ang dating mo is parang ang product na binibenta mo yung sarili mo. So para sa akin, parang bakit ko kailangang i-prove ang worth ko sa tao na to when in the end of the day, pag tinanggap niya ako, sila naman yung kumikita na mas malaking pera eh. Parang ang binibigay lang nila sa akin, parang sabihin natin wala pang 25% ng buong profit ng company. Wala. 10% maybe. Di ba? Baka nga less pa eh. Yeah, less kasi. Di ba marami tayo. Una sa sweldo yung higher boss, yung owner. Susunod na sa sweldo yung mga under head ng mga boss, mga management. Ano pa ba? Susunod, ikaw yung nasa lower tier ka pare ng salary. Sipin mo yan pare kung meron kang ganung klaseng gigising ka sa umaga, Tol. Ikaw yung magdidikta kung anong oras ka papasok sa trabaho. Or sabihin natin, yung oportunidad pare na, sabihin natin kasi yung landscape itself, ng katulad nito, itong podcast, I'm pretty sure 10-20 years from now, magbabago yung landscape eh. Magbabago yung sistema na kung paano inilalabas o pinuproduce ang isang podcast eh. So, malamang to, ang dating, imbis na makikita yung kagaya nito sa video, malamang nakaupo ka sa mesa mo, may lalabas sa virtual reality. Parang nandudong ka mismo sa podcast. Habang nag-usap sila, gumagano-ganon ka lang. Parang metaverse. Parang metaverse nga, parang gano'n. Parang yung plano nga ni Mark. Napalpak.
I mean, hindi palpak, pero hindi lang. Kung makamark ka, tol, parang ganun na. Si Mark. Si Mark, tropa ko yun. Si Mark na walang malay, pre. Si Mark yung nagbibitaw sa atin ng mga basura sa newsfeed natin. Tol, salamat naman sa basura ni Mark. Nagkakaroon tayo ng team. Speaking sa mga basura, no? Sino ba yung mga basura ngayon na nasa trending? Ayokong pag-usapan mo na yan, pre. Ikwento ko sa iyo kung ano yung nangyari nung last part. I think it was an interesting podcast kasi sige. Nasa verge siya ng medyo serious topic. Di ba napaka-sensitive ng topic nyo nun? Tuloy naman ang hinahanap natin yung isang bagay na magba-viral para mas magkaroon mas malaking engagement. Yan ang di ko naintindihan sa naintindihan ko na kung ano yung dynamic natin. Ako yung nasa firing range. Ikaw yung spectator na, sige, barilin niyo. And then, pero yung kung paano naman nabuo yung conversation, hindi naman actually, para sa akin, hindi siya totally offending. Kasi yung si Aubrey, lalabas siya sa episode 24. Si Aubrey, parte siya ng LGBTQ. Married siya sa isa rin na homosexual na kagaya niya. So, yung may tamang term doon, pare? Homosexual o lesbian? Ang lesbian ba katanggap-tanggap pa rin hanggang ngayon? I think lesbian. I think they still accept. Okay, LGBTQ nga no? Yeah. Yun nga yung pinaka-first word. So, okay. Yeah. At may plus yun sa huli, pare. Hayaan mo na yung plus. Iba. Masama loob ko sa mga plus na yun. Pero yun nga, pinag-usapan lang namin na napapanahon na ba talaga para pag-usapan natin na illegalize ang same-sex marriage natin? Sa Pilipinas? Which is para sa kanya, maganda yung sinabi. Okay yung gradually, pero nakakailang millennia na ang ibang Christian country, pare, pumapayag na sila ng same-sex marriage. Ang tayong pare, pinanggalingan ng religion natin is Spain. Ang Spain meron divorce. Ang Spain meron abortion. Ang Spain meron pero ano yan, pare, hindi ko alam kung ang church ang nagkakasal, pero feeling ko parang legal union lang yan, yung parang governmental head ang... I think it's also time na. Kasi 2023, Brad. Tol? 2023 pa rin, umaano ka pa rin, nagrereklamo ko pa rin kung bakit may gantong tao sa paligid mo at hinahadlangan mo pa silang magkasal. What? Sabi ko, sinabi na natin yan, di ba? Sa episode natin, LGBT. Ang pag-ibig ay pangkalahatan. Yeah. At in the end of the day, nobody cares. Yeah. Talaga na wala naman, ikaw, may mga tropa ka ring mga lesbian, gay, di ba? Ako rin meron din. Do you care if they get married? Well, yun nga rin sinabi ko. Sabi ko, dapat siguro tanungin mo yung sarili mo, kung ikaw yung may ayaw, tanungin mo yung sarili mo, gaano ba nila ako na-apektuhan personally? Yung relasyon nila, paano ako na-apektuhan nung nagkaroon ba sila ng relasyon, nagkaroon ba ako ng cancer? Nalugi ba yung business ko? Ito ba yung rason kung bakit nagugutom ang pamilya ko? Parang ganun eh. Isipin mo kung paano ka na-apektuhan personally ng relasyon nila. Yeah, kaya pumunta ka sa pinakamataas na building. No? Usama dito sa Copenhagen. Ladies and gents, nasa Copenhagen ako. Yeah. Sa bahay ni Kuya Ryan pala. Copenhagen. Pumunta ka sa isang pinakamataas na building sa Copenhagen. Tingnan mo yung mga tao nandiyan. Napakadami. Do you think they care? Yeah, totoo. May sarili-sarili silang business, may sarili-sarili silang buhay. May sarili-sarili silang problema. They don't fucking care. No. As in, it's like, parang ginagawa nila na lang, lagi nila lang issue eh. Pati may napanood din ako sa YouTube na, you are disrespecting our rights to be like this and blah, blah, blah. Tapos sabi ng speaker, nobody cares, okay? Okay, next question. Totoo naman eh. Kasi totoo eh. Hindi sumali, pwede ka rin hindi sumama. Number one, yung... Pwede ka rin hindi manood, di ba? Yung kumbaga yung pagpapakasal ng tao na parehas ang gender. Ika nga. Kumbaga labas ka naman dun eh. Ayaw mo pala nun. Huwag ka magpakasal ng parehas mo gender. Pag nakita ng anak ko yan, baka gayahin. Yung nga dun ako nagulat. Ang akala mo ba sa homosexualidad, parang
fad na pwede nilang nahawa. Yung parang usong damit ngayon na kung ano yung yung forma yun yung susuotin. Kumbaga, alam na natin yun. Hindi naman advanced, pero 20 years ago, masyado nang advance ang human psychology tungkol sa sexualidad. Na ang homosexuality, ano yun you were born with it Wala naman tayo na nung unang isipin mo ng panahon ng romance, pare. Ang mga lalaki nun, straight sila, pero at the same manner, nakikipag-sex na sila sa kapwa nila lalaki pag they find them beautiful. Ang mga Grego, pare. Alexander the Great. Mga matatapang yan, pare, nakikipagtagaan yan. Alexander the Great. Yeah. Sokla Hindi siya sokla, pare. Tanggap lang sa society nila. Isipin mo kasi, pare, pupunta ka sa gera, mawawala ka ng 3-4 years. Tapos puro lang kayo mga lalaki, walang babae. Tapos maya yung katabi mo, isipin mo, napapansin ko yung mata mo, iba yung kinang. Isipin mo, ano pa lang yun, 3 months pa lang kayo sa gera nun. Igor, mag-hunt ka muna ng mga lion. Mag-meeting lang kami ni Sebastian. Wala kang magagawa. Yes, sir. Alexander the Great pa. Okay, pag naliligo kayo, di ba? Masyado nang makapaliligo. Nabubuo lang sa sex kasi doon din sila nagkakaroon ng mas malalim na brotherhood relationship. Yung kumbaga, dahil alam mo for a fact na itong lalaki to, ibibigay nito yung katawan at buhay niya sa akin. Parang ganun din ako in response. Petang ko rin siya. Di ba nakita mo nakita mo kung paano sila magtratuhan? Mas ano pa sila para silang brother na may relasyon. Na, di ba? Yeah. Talagang... Meron silang deeper bond na sinasabi. Oo, puta. Ikaw ba naman makipaggera, man? Makipagtagaan o makipaggaan, pare. Makipagtagaan, makipagspiran, makipag-fucking hunt and everything, pare. Together. Imposibleng hindi kayo magkakaroon ng special bonding, pare. Feeling ko, tol, may nagawa tayong file, pero i-write na lang natin mamaya. Pero yun nga, feeling ko nga rin talaga panahon na nga talaga na pag-usap, hindi lang pag-usapan, siguro panahon na i-propose natin. Hindi naman natin kailangan i-approve kagad Kumbaga bigyan lang natin ng chance ang mga tao. Ang testing. Nito, ano bang hinihingi natin sa society? Di ba sinasabi natin kailangan natin ng equality? Equality sa buhay, pare. Equality sa rights, equality sa lahat. Yun naman ang hinihingi ng lahat. Ano pa yung pinaka-equal? Kasi pag pinag-usapan natin equality sa buhay, puta malabong usapan yan. Kumbaga maraming mayaman na aalma Pag naging equal tayo, paano na kami magiging may mga tao lang talaga na kutsusera. Kumbaga na hindi nila matanggap na ganito ang society nila. Blah, blah, blah. Kaya kinukontra nila itong mga to. Kasi para magkaroon ng issue, para magkaroon ng pag-usapan, para magkaroon ng kinabibisitan. Ganun tayo. Feeling ko yung mentality ng mga ibang Pinoy. Ako, hindi ako ganun. Pero alam ko talaga may mga Pinoy na ganun, na hate yung mga ganun. Which is, hindi nga approve kasi may yung kapatid ko rin dati, lesbian. Pero naging babae na rin siya. Pero nagbalik loob. Yeah, at saka nung panahon na yon, nung 90s, nobody even cares, pare. Kasi ngayon lang to Alam mo kung bakit? Kasi kasi dumating na yung internet at dumating na tong LGBTQ. Kaya parang lahat ng tao nasi-shock na parang, ba't kayo nagpaparade? Bakit kayo nagaganto? We don't even care anyway. Bakit nyo kailangan ibulgar? Bakit nyo kailangan i-post? Bakit nyo kailangan kayo magkaroon ng flag? Bakit kayo mag-protest? Mga ganun. In the same manner, isa-isay natin, kung ang problema mo parade, di gumawa ka ng parade mo din. Wala naman nagbabawal sa'yo Diba? Wala naman nagsasabing, huwag kang mag-parade. Yeah. Pero kasi hindi flag, exposure ng relationship sa social media. Ganun din naman tayo Kada kumakain tayo sa restaurant, kasama yung date natin. Look at I'm with my hubby. Look at I'm with wifey. It's the same shit, man. Yeah.
For me, I don't care. For us, we don't care. It's just like some people do. We do care, pero we do care sa sinasabing equality. Ano yung technical na kung bakit kailangan silang ikasal, kailangan ganyan. Yung mga question na gano'n, yun, I don't think I care about it. Baga, feeling ko panahon na siguro para magkaroon sila. Kailangan din nilang ang mga same-sex marriage na papasok, kailangan din nilang ma-experience kung paano maging miserable. Kung kasama kayo sa grupo na yun, kaya magpapaksal kayo. I mean, yung grupo na nga yan, yung sinasabi natin, huwag kayong masyadong agresibo. Huwag kayong masyadong maging parang, this is our right, it is your right. It is your right to be married to someone. Yeah. Same sex or no. Huwag kayong maging agresibo kasi may mga ganong agresibo eh. Bakit di mo ko di mo nire-respeto? Bro, nire-respeto namin kayong lahat. Kaya lang yung parang nagpo-push ng agenda na to na hindi namin kayo nire-respeto. Pare, babae, lalaki, bakla, tomboy, hindi. Pag gumawa ng kakupalan, pare, it doesn't matter kung anong gender mo. Walang kinalaman yung gender sa kakupalan. Kupal ka lang talaga. Yeah, kupal ka lang talaga. Kung baka ina-amplify lang yung sex mo, pwede kang kupal na lalaki. Para mong ginagamit niya, para mong ginagamit na I'm a black person. Ewan ko, nagigets mo ako, pero... Nagigets ko sinasabi mo, pero it doesn't, in general, ano yan eh, applicable yan sa lahat ng tao eh. Dalawang klase ang tao eh. Meron good guy at meron talagang kupal lang talaga. Pero at the end of the day, as a species, complicated tayo eh. We could play as a good guy, we could play as kupal at the same time eh. It depends kung anong sitwasyon na kung saan tayo ilagay na sitwasyon eh. Yun yung kumbaga reaction natin sa sitwasyon na yun eh. Either you're gonna play it as a good guy or magiging coops ka talaga eh. I mean, itong sex marriage, kailan ba to? I-search nga natin. Kailan yung first same-sex marriage? Abang ginagawa mo yan, Tol, gagawa muna ako ng konting technical, mag-rant ka muna. Gagawa lang ako ng konting technical para hindi natin maabutan ulit yung technical difficulties. Okay, sige, pare. Habang kinakausap ni Pareng Ren, dito ba si Jonas, pare? Sabi mo kayo, ayusin niya yung trabaho niya, kundi pa-fired siya. Jonas! Yeah. Ayusin mo to. Kundi fire ka na. Yun nga, ngayon hanapin natin ang first same-sex marriage. The first same-sex couple, pare, na kinasal. Ba't nakaganon? Is yung first na same-sex nawala, pare. Ilan ba? Ako magsalita kasi, masayang lang. Wala yung video. Wala, kakat lang namin pala eh. Pagka mamamatay siya, para hindi siya mag-rainbow color, kailangan na natin pintin siya all over again. Okay. Yeah. Ayan, nagbabalik tayo. Okay, balik tayo sa findings mo ng same-sex marriage. Ito nga ang na-research ni Jonas is, pare, guess. Kailan yung pinaka-first na same-sex marriage, pare? Guess. 1800s? No. A little bit forward. 1920s? Forward? 1940s? 1971, pare. First same-sex couple to be married legally. Legally, okay? Hindi ito yung sa mga bundok. Hindi ito yung sa mga ibang planeta. Legally here. Yeah. Modern times were Michael McConnell and Jack Baker. 1971. Lalaki to, ha? Lalaki. Para silang lalaki. Do you think they care? Do you really think they care back then? They don't. Para ang value. Yeah. 1971, pare. What the fuck? Ang Denmark ba? Kailan nagkaroon sila ng legalized ng same-sex marriage? Jonas, search mo nga. Alam ko, much earlier than that eh. Alam ko, hindi 1970s, very early than that eh. Stig Eling and Steen Andersen, first same-sex marriage in Denmark occurred. Guess. What year?
1920s? 1990, parang. June 15. 1990. At the Frederiksberg Church in Copenhagen between Stig and Steen. Ang church, pare. Stig and Steen, pare. A couple for 27 years who had entered a registered partnership in 1990. Hindi church. Registered partnership. Okay, I get it. Yung parang sa Office of the Mayor sila kinasal. Hindi, at the Frederiksberg Church. Okay. In Copenhagen. Pero yung legal union, yung ibig sabihin yung walang kinalaman ng church. Ikaw ba sa church ka ba? Hindi kami. Hindi kaya? Sa Rose Plaza lang kami. Ang Rose Plaza and Office of the Mayor yun. Tapos may designated lang na officer na magkakasal sa inyo, parang ganun. Ayun nga yung gusto ko dati. Na ganun. Pero sabi lang, it's a one-time thing. Church, party, limousine, drinks, guest, cameraman, pare, putya. Puta, naalala ko ang cameraman niya, si Wasak. Si Wasak. Shout out to Wasak. Yeah, to Emerson, Emerson, the legendary Copenhagen boy, pare. Wala na, tol. Hindi, pero. Matindi yung legend na yun, pare. Matindi yun. One time, nagkwento siya sa akin, tol, nag-mushroom kami, tapos kumuha ko ng footage, naglalakad ako sa forest. Siguro yung isip niya nun, kasi hindi mo ma-capture on film kung ano yung tumatakbo sa nakikita niya nun eh. Iba siguro yung image na nakikita niya nun. Speaking of which, so, yun ngayon na pag-usapan namin, and mag-shift tayo ngayon sa bagong topic, it's all about drugs. It's all about drugs, yo. Speaking of drugs, no? Emerson. Joke lang. Yeah, speaking of drugs, ano ba, sometimes magsimula, soft, hard, extreme, psychedelic. Simulan muna natin na, bakit sa palagay mo malaki ang pushback? Ito hindi kami mga expert. We're just giving our 2 cents sa isang topic na sa palagay namin is parang interesting pagkwentuhan. Pare, pinag-usapan natin kanina bago tayo mag-change ng topic, kailangan natin i-bottoms up to. Oh, yeah. School. Kaya hindi natin pinag-usapan. Pwede naman natin i-review kung nabanggit mo nga talaga. Pero parang feeling ko hindi mo na... hindi namin ini-encourage na uminom. Pero hindi rin namin dinidiscourage. Para lang malaman nyo. 5 months na ang podcast namin. Yeah. Never kami nag-pod live. I mean, face-to-face. Yeah. This is actually the first time. Kaya nag-celebrate kami kasi nagawa namin to. Yeah. At titignan naman ang aming setup. It's so freaking professional. Like a crackling. Pero hindi kasi dito, kasi sa Denmark, to anybody who gives a shit or cares, lahat ng tao rito, gumagawa sila ng reason uminom. Umaro lang, let's drink. Football, let's drink. Nagkaroon lang ng kumalit na parang street party, let's drink. Hindi, parang Pinas din yun. Hindi, pare, mauhaw ka nga lang eh. Nobody drinks water here, pare. Pwede mo inumin ng water ang tap water. Pero minimal lang umiinom ng tap water. Ang iniinom nila either beer, red wine, cola. Di ba? Kung saan pwede, ang tubig, pare, parang pwede kang magtapon ng libo-libong galon na tubig sa labas. Grabe, man. Yeah. May mga kalala ko talagang umiinom ng soft drinks lang. Ha? Huwag niyo sanayin yung mga anak niyo. Yeah. Ng soft drinks at mga kung anong sugar drink. Yeah, pinumin yung beer. Like and subscribe. Yun na nga yung yung parang feeling ko kasi meron sila malaking excuse na pag winter yun yung reason na uminom ka. Pero it's not every year, hindi naman laging winter. You just get used to the idea na, okay, winter, kailangan natin uminom. O hindi na winter, wala namang ginagawa, kailangan natin uminom. Alam mo ba nung unang panahon, pare? Sa Denmark yan. Bago tayo mag-shift dun sa usapang I hate drugs. Okay. Bago tayo mag-shift dun. Nung unang panahon, pag nagtatrabaho ka, may sinasabi silang Meron silang sinasabing 10 o'clock beer. Meron silang sinasabing 10 a.m.? Yeah.
Nung una pa noon, pwede kang uminom. Marami raw na nagko-cause ng ng aksidente sa kalsada. No way, 10 a.m. Oh shit, yung alam mo yung gumagawa ng yung naglalagay ng brick sa kalsada. Kasi yung kalsada rito maski nung olden days before nilang asphalt yun lahat. Brick layered. Isipin mo, brick layered lahat, no? Yeah. At manually? Yeah. Holy. May dalawa o tatlong taong May yan pare. Ang gagawin niya, ilalagay niya yung bricks. Paglagay niya ng bricks, magbubukas siya ng beer. Inom siya ng beer. May inom ng beer, ha? Tapos, pagkatapos niyang maubos yung bote na yan, atapakan niya yung bricks. Babalik siya sa truck niya, pare, kukuha siya ng maso. Pagkuha niya ng maso, may bit na naman siyang beer. Bago niya pukpukin yung maso, bubuksan niya yung beer, iinumin niya ulit yung beer. Ano to, pare? Experience to ng airmats ko nung nakatira siya sa Castella. Sa Christian Sound. Airmat mo? Yung pinsan ko dati nakatira Pumunta rin pala dito yung airmat mo? Maraming times na. Actually, mga 6-7 times. No, okay. Yeah. Pero hindi siya laki dito? Kasi yung tiyahin ko taga rito. No. Yeah. Tapos, sabi niya, nangyari tong event na to between 7 in the morning hanggang 10 in the morning. Yung lalaki, pare, bago niya matapos ikabit yung nag-iisang bricks, siguro mga naka-4 o 5 bote siya. Sa isang brick? Sa isang brick lang. Kasi yun lang naman yun lang naman ayusin niya, isang brick lang. No, okay. Kala ko, bubuuhin niya yung isang kalsada. Bayad siya ng 4 hours. Wala nang battery. Na-charge ko lang muna. Para meron kang Okay. lang. Sige. Usapang drug lord. May makakilala ka bang drug lord dito? Dahil like and subscribe. Sabihin mo na yung makakilala mong drug lord, pare. Sabihin mo na. No, wala naman akong makilalang drug lords. Pero... Okay. Ikumpara na lang natin yung mga, drugs or drug user here in Denmark. Sa Pinas. Or, sige, simulan mo. Sa tinagal-tagal ko dito sa Copenhagen, marami ako na-encounter talaga na, alam mo yun, yung addict talaga sa heroin. Lalo na nung kahit tanongin mo yung wife mo si Abby, ang Central Station, puno yan ng mga heroin addicts. Pero ang kagandahan kasi, you treat them with the same respect as a normal person. Kasi alam mong, ang drug addiction is a disease. Yung pagiging junkie na sinasabi. Hindi siya isang bagay na na parang pwede mong i-turn off at switch on. Agad. Pero yun na nga ang kagandahan, may crime. Hindi naman mawawala ang crime kasi lahat tayong mga tao, meron tayong complicated na pag-iisip depende kung saan sitwasyon ka dadalhin. Pero ang kagandahan kasi kaya mababa ang violence at crime rate. Ang mga tao rito may tinitingnan mo sila as an equal. Binibigyan mo sila ng same respect as a normal person. Yeah. So, feeling ko, kaya masyadong violente ang mga tao sa atin. Hindi lang dahil sa tinatrato mo sila na parang tae. Dahil din, nilagay mo sila sa sitwasyon na wala silang choice. Hindi lang sa walang choice, pare. Kumbaga parang yung self-respect nila, hindi nila ma-earn on other means. Dahil wala naman nagbibigay sa kanila nun. Alam mo yun? Yeah. Tsaka siguro kasi napakalaki ng Pinas, kaya ang hirap kontrolin. Tol, hindi natin problema yun. Kasi once na pumasok ka sa... Ikumpara mo sa Denmark, iniisip ko rin yun kasi bakit ang ganda-ganda ng system ng Denmark? Siguro kasi 7 million lang tayo dito, kaya ang dali lang siguro. Tol, tayo as a normal... Ilan ba tayo sa Pinas? 100 million pa. Tayo as a normal person. Hindi natin mariresolbahan yun kasi hindi tayo qualified na politicians. Ngayon, yung mga nanalang politicians, dahil qualified kayo, responsibilidad nyo yun Responsibilidad nyo na ibigay ang basic human rights sa mga tao. Sabihin nila, wala naman kasing pera ang Pilipinas Pero at the end of the day, how come na ikaw umuwi ka sa mansion mo, may mga bodyguards ka, tapos meron isang pamilya na kumakain lang ng once a week? Magkakaroon ng choice. Pinapayagan niyo yung mga Chinese people na mag-import ng mga drugs.
Sila din yun eh. Politician din yun eh. It's a big business yan, pare. It's like supply and demand. Kailangan may mag-addict para may hospital, para may kuha ng medicine, psych, para sa utak nila, pampagaling. It's just, kaya ba yung mga taong ganun pa? Hindi ko sila maintindihan. Talagang para lang kumita sila ng pera. Pag-iisipan mo na, hindi na nga lang pera eh. Kasi anong gagawin mo? Andahan mo ng pera, pare. Power, control, yun ang gusto nila, pare. Mahirap din kasi mahirap din. Million na kinikita mo every fucking time, pare. Tapos, I think hindi na yung pera yung alam mo, yung parang na-addictus din sila eh. Pero hindi na pera kasi lagpas na sila dun eh. Power and yung dopamine na lumalabas sa brain nila, yung power. Addict sila para sa prestige ng buhay nila. Oo, yun na lang yun. Kasi pera, sobrang dami na nilang pera eh. Alam mo yan? In the same manner, tol, we could judge them kasi nasa other side of the pond tayo, sinasabi. Pero, yeah, but we've been there. Hindi, pero ang sinasabi ko nga, we could actually judge them kasi nasa other side of the pond tayo. Pero ang question doon, pare, ano kung sa'yo nangyari yun? Ito, sasabihin ko sa inyo para sa mga makikinig in the future. Lumaki ako sa lugar na halos puro addictus. Hindi yun ang sinasabi ko. Paano? Paano kung ikaw mismo yung may hawak ng power? Yung power? Oh my God. Bibitaw ko na. Sabihin ko na. I will say it. May club kami. Ano ba ito, pare? Parang cheerleading club? Di ko sasabihin ko anong club. Di ko sasabihin kung saan school. Kung sino may hindi sa future, alam nila kung sino ako, anong club namin dati. May club kami. At itong club na to is nakakakuha ng pera galing sa mga estudyante yung nagbabayad ng ng curriculum. Okay. Parang daily, monthly dues, parang ganon. Pag mag-enroll ka, di ba? May babayaran ka, miscellaneous fee. Doon ang gagaling lahat ng extra pera yung para sa club. Okay. Parang pondo nyo. Pondo. Pare. Napakaliit na club. Representative ako ng classroom namin sa club na yan. So, every classroom may representative. Isa ako sa representative. Yeah. Bro, pumupunta kami ng bar. Ginagamit namin yung pera ng club na yun. Kasi hindi naman nila alam kung saan napupunta. Hindi nila alam kung saan napupunta. Walang resibo, walang kahit ano. Napakaliit na club, pare. So parang confidential fund pala yan, pare. Confidential fund. Huwag niyo akong sisihin, pero nagbayad din ako doon. Everybody makes mistake, pare. Lagi matatandaan. The Jake, when he was 16, is a different Jake now that you're 37, 34? 33. 33. Yeah. Pero ang... Ba't ko lang inisip na 37 ka? Ang feeling ko na bumabata ako pag binabanggit ko 30. Baka. Pero ang sinasabi ko, ang pinapoint out ko lang is, sa napakaliit na club na yon, there's corruption. Paano tong malalaking... Para talagang yung same exact night na umiinom kami at nalaman ko na hindi pala kami mag-aambagan at gagamitin pala namin yung fund ng club. Mind blown. Nabukas yung isip ko, napakaliit na club na ito, gumagamit kami 10K, 15K, bawat alas man. Tapos ilalagay nyo, kasi meron kami project yung club, parang gano'n. Yeah. Okay. I got it. Doon ako na-open yung mind ko na, what the fuck? Paano tong mga mayor? Paano tong mga senador? Tol, may magagalit sino? Yung mga ka-club member. Tanginan to, nanolog tayo. Sabihin mo ng 15, uy, tol, may pamilya ako, masisira. Sinabi ko na. I said it. Para sa content, I said it. I've been corrupt. The club was corrupt. Sabihin ko na. Sinabi ko na. Tol, kahit sabihin mo, sinabi mo kasi, hindi ko babanggitin yung eskwela ko, hindi ko babanggitin yung club. Pag napanood to ng classmate mo at ng iba mo pang classmate, alam nila kung anong club. Tungin na to. Tol, ba't naman ganun? Hindi mo ako sinama. Hindi, tol. Sabihin na pare. Tol, nilaglag mo tayo. May pamilya ako, tol. Maayos na buhay ko. Iba nung unang pala. Yun nga eh. Iba yung unang panahon. Iba na yung ngayon. We learn
from all that shit, diba? Pero ang pinapoint ko lang dito is napakaliit ng club, nakakakuha ng ganong pera. Paano pa yung malalaking tao? Ano yung sinasabi ko? Yung nga yung question dun eh. Lagi ko sinasabi na judgmental ako lagi sa mga people who runs the country. Pero at the end of the day, pag tinatanong ako, paano ka ikaw yung parte na nagpapatakbo ng bansa? And I would always think, pare, lagi kong isipin ko ano yung vested interest ko. Ganun naman ang tingin ng mga tao nagpapatakbo ng bansa natin. Kumbaga, titingin ako sa camera, eye to eye. Sasabihin ko, kaya nang iniisip nila, I don't give a shit about you. Me first before you. Sarili ko. If I'm gonna put my shoes on their shoes. Hindi mo iibahin yung system nila? Well, paano mo iibahin? Which is it, alam mo na corrupt. Hindi ka tutulong, hindi mo i-change. Para magkaroon ako ng target sa likod ko? No way, man. No fucking way. Yun nga eh, di ba? So talagang puppet talaga sila. Kasi kung isipin mo si Manny Pacquiao nanalo, hindi nagko-corrupt. I don't think nagko-corrupt si Manny. Nung senador siya. We don't know. But what are the chances? Siguro maybe 30%? 30% corrupt? Manny Pacquiao? What do you think? Ganito kasi yan, tol. Napakayaman ni Manny. Pag tinignan mo ang salitang gobyerno, it has no meaning. Walang ibig sabihin sa sistema ng Pilipinas. It's only parang blanket lang yan. Blanket lang ang eskwelahan eh. Pero pag tinignan mo yung mga nagpapatakbo, hindi sila yung parang how would a government would run. Kasi nga lang yun eh, parang front lang ang salitang gobyerno. Pero other than that, pag tinitingnan ko, I don't want to say lahat. Pero parang feeling ko halos lahat na eh. So you mean si Manny Pacquiao ng corrupt? Manny the Pac-Man, the 8-time world champion, division. 8 world division champion. Full of fucking dollars. Millions. Tol, number one, to keep that millions, kailangan mo mag-invest sa iba't ibang business venture. Yeah, tama ba ako mali? Yeah, pero I mean, nag-corrupt pa siya? What do you think? Ilang percent yung chance? Sandali. Sabihin natin manghuhula lang ako. Sige. Hulaan ko lang. Pero I'm not saying in yung pinaka literal na nangyari. Para makip mo yung millions mo, kailangan mo ulit mag-produce ng millions. So kailangan mo mag-invest na business. Ngayon, sa Pilipinas, para mag-thrive ang business mo, kailangan mo ng mga backer. Number one, pag senador ka, ikaw na yung backer. Tama ba ako mali? Yeah. May mga certain business practices, pare, na hindi mo pwedeng gawin. Pero gusto mong kumita ng pera at kailangan mo i-bypass yun, kailangan mong lumapit sa backer, ikaw yung backer. Ano sa palagay mo ngayon, pare? Kasi imposible na makip mo yung ganong karaming pera mo and still your money is still growing. Yeah. Tapos yung business practice sa Pilipinas. Hindi pwedeng money tree na tumutubo lang, tumutubo. You need to invest in something. Tama. Yeah, pero yung business practice sa Pilipinas, hindi naman talaga stringent na sinasabi. Hindi talaga malinis. May mga tao kang tinatapakan, may mga certain deals ka na binabypass, may mga certain business ka na kailangan mo isara dahil competition sila. May mga tao kang hindi mo pinapasweldo dahil sa palagay mo they're not worth the hassle. 'Di ba? So, you tell me, pare. Ngayong si Manny Pacquiao? Na may ganung klaseng sitwasyon. Yeah, I think. But if you pag inisip mo si Manny, parang iisipin mo talaga hindi siya magiging corrupt. Pero it's part of the territory, I think. I mean, number one, kaya wala ka naman talagang kinalaman sa politika. I'm pretty sure na nung nag-champion ka, yung mga nakapaligid sa'yo na politician na laging bumibet ng laban mo na nananalo. Millions. Singson. Sino ba itong mga hype na to? Na bumibet sa laban mo at nananalo ng millions. Sila yung nagsabi na, pumasok ka ng politika kasi nakita ko yung charisma mo eh. Nakita ko yung... Actually, it was so fucked up na kaya siya natalo. Sa pagiging senador? Yung unang sabak niya. Natalo ba siya nung... Hindi, alam ko Congress naging senador.
Tapos, alam mo, sa kanila, wala silang pakialam pag manalo ka or matalo ka. Aminado rin naman malamang doon si Manny, hindi naman siguro siya ganun katanga kasi nasa sitwasyon na siya na alam niyang magbasa ng sitwasyon, how to read the room. Push the red button. It could be, pero sa tingin mo, papayag itong mga hype na to? Siyempre hindi, kasi makakasuhan silang lahat eh. Tapos tol, pag napatunayan kang corrupt, ang equal nun pare dapat, parang Stone to death. Tol, ano ba tawag doon? Yung pagtataksil sa bayan, may tawag doon eh. Anong tawag doon pare pag nagtataksil ka sa bayan? Kakupalan. Hindi kakupalan pare. I forgot ko anong tawag doon Sorry. May certain rin eh. Ayoko tol pag may mga certain word na nakakalimutan. But other than that, that would qualify for parang death sentence. Not only to you, pare, kundi kasi isama mo na yung family mo. Yan na naman. Isasama niya na naman po yung pamilya. Yung kahihiyan daw ng pamilya mo. Tol, nung unang panahon ng mga Hapon, pare, pag napahiya sila, buong pamilya nila nagpapakamatay. Dahil they hate to lose. Sa I hate drugs. Maka-reach daw sila sa mga sa mga godly presence at makakita sila makita na yung future at makakonect sila sa spiritual world. Yung mga babaylan, yung mga manggagamot, yung mga mumbaki pare. Alam mo ba 'yun? Ano 'yan? Sila mga shaman, Mga shaman. Ano to pare? Parang sa Ifugao region. Na first pamangkin ko is yung step bro ko. Nagkaanak siya sa isang Ifugao. Para ma-reach niya yung punto. Kasi it's not gonna be authentic pare na nakikipag-usap ka sa Diyos na sober ka. Well, nakakapagtaka, no? Sa religion natin, lagi natin sinasabi na ang miracle nakagawa ng miracle sa ganito kaya siya naging saved. Yung miracle na ganito kaya siya nag-ascend sa ganitong sitwasyon. Pero nung nagkaroon pa rin ng camera yung telepono, wala ka na naririnig na miracle. Ever. May narinig ka ba? No. None. Like none. Diba? Ayun nga yung nakapagtaka eh. Sa dami pati yung mga alien shit. Noong unang panahon, sabi nila, yung Santo Niño sumasayaw mag-isa. Tapos kukunan ng ABS-CBN, sumasayaw nga. Pero ngayon lahat ng tao may camera na sa telepono. Wala ka na makikita. Kakaiba nga no? Pati yung mga alien dati, napakadami, tangina. Ewan ko ito kung anong bansa ito, Portugal or Argentina, nakita na may nagland na spaceship, kinausap yung mga bata. Nasaan na yung mga alien niya? Okay. Pero meron tayong nakita, di ba? Tol, kailangan natin to pour more happy in our heads. Alam mo ibig sabihin? Ano? Pour more happy in our heads. Pouring more happy. Pero alam mo yung TikTok version, di ba? Na yung nakita nga ng isang... Kasi pag may napunta na tayo sa alien. What the fuck? Stop. Akala ko I hate drugs, tas alien na tayo. Kaya nga, napunta tayo sa alien. Pwede natin pag-usapan yan next kung gusto mo. Sa next pod? Mamaya. sa next pod? Okay, mamaya tayo. Hindi, inipiling ko this is one of the most fun pod na nagawa natin. Iba talaga, no? Iba, mas maganda talaga pag magkaharapan. I mean, mas feel ko yung pagiging pod. Lumipat na kasi sa Copenhagen. Speaking of aliens, pare. Gusto ko sana pag-usapan yung I hate drugs, pero siguro next pod na lang. Next pod na lang yan. Yeah. Magpapalit lang naman tayo ng damit. Speaking of aliens, pare. Alam ba I hate drugs? Okay, sige. Hindi kasi parang mas nagustuhan ko ngayon tong topic na to. Aliens to eh. Tol, nabalitaan mo na ba yung nangyari ngayon sa Congress? Napag-usapan na ba natin to? Na about, umamin na sila na may certain unidentified flying objects na binibreak ang idea ng, binubutcher ko pare yung kung paano sinabi to nung lalaki. Ano to? Yung pilot? Piloto to. Yeah, ayun talaga, doon ka talaga maniniwala pare. Hindi ka maniniwala sa isang nakatira sa bundok, isang cowboy or someone in the forest. Nagpakita sila ng footage eh. Sabi niya, pag tiningnan niya yung takbo niya,
binibilisan ko na yung takbo ko. Pero siya, same yung speed. Sinasabayan niya lang speed ko pero may distance. Tapos sabi niya, 2-3 minutes from the footage, makikita nyo na bigla siyang magsisigsag. Na kung tutusin, sabi niya, yung mga typical yung na maneuver na yun, you can't. Yeah, design ng aircraft namin, hindi namin kayang gawin yun. Tsaka walang parang combustion, wala silang parang walang biniburn na fuel. Kaya nga doon nga pumapasok yung technology na sinasabi natin na tinatago raw na nakuha natin galing sa alien. Galing sa isang spaceship na nag-crash. Hindi, I think kung totoo man lang kasi gusto natin to gusto natin maniwala gusto natin maging totoo Pero di ba? Hindi mo siya pwedeng hindi sabihin totoo Ang laki ng universo, pare. Sobrang laki ng universo. Hindi nga natin alam kung tayo lang talaga yung the only planet na may sentient being na sinasabi. Kasi billion-billion ang mga between. Billion-billion din ang mga galaxy. Around that galaxy, may lalabas na naman na can you imagine that? Alam mo, ang sabi ni, hindi ko matandaan kung si Stephen Hawking or si Einstein, black hole, yung black hole daw, pag pumasok ka daw sa loob nun, pagpasok mo sa loob nun, may whole another fucking galaxy. Or dimension. Yeah. At in those dimensions, there's black holes too. Yeah. Para siyang portal to another universe. Parang ganon ang sinasabi mo. Yeah. Pero may truth kaya which is in... Kasi pag dinignan mo parang black hole, para lang siyang isang maliit na na bagay na nagsasak ng light. Di ba para siya is para siyang alam ko para siyang binubutcher natin ng physics. Para siyang star na nag-collapse. Yeah. Tapos nag-implode. Which is ganun nga mangyayari nga sa sun in our sun in 5 billion years. Or much earlier. Push the red button. Like and subscribe. Pero yun nga paano ito malaman ko tapos na? Talaga? Paano pag nalingat ako? Sorry ka. Yeah. Pero, ang nakakatawa lang kasing isipin kasi gusto nating maging totoo na may alien or some shit. Sabi nga rin ni Elon Musk, kung napaka talagang advanced nila, technology, imposibleng hindi tayo nakita. Hindi, nakita siguro tayo, pero kumbaga para sa kanila, para tayong lower form ng life. Per se, na walang interest para sa kanila. Para sa kanila, ang technology natin was 3 billion years behind. Kasi yung sinasabi nila na yung theory nila, hindi naman theory, yung conspiracy theory na meron bumagsak na alien katawan ng alien. Number one, pag ang isang, kuwari ako alien, nag-travel ako ng billion light years away. Alam ko para meron akong technology para i-prevent na bumagsak yung spaceship ko sa isang primitive na planet na sabihin nila, advanced tayo sa panahon natin. Pero para sa kanila, iba yung advancement nila. At the end of the day, feeling ko rin, yung form na mamamatay ka sa isang simpleng pag-crash landing, feeling ko pare, ang medisina nila pare, mas advanced kumpara sa atin. Hindi ba? Paano pag hindi sila gumagamit ng medicine? Paano kung meron silang self-regeneration? Isa pa yan, pare. Di ba? Hindi sila same anatomy as human. Yeah, yung parang gel. Yung parang they take forms on whatever they like. Yeah. Di ba? Pero isa pa yan. Kasi, number one, nag-travel ka na ng billion light years away para lang mag-crash dito. Para mo nang sinabi pare na ang idea natin ng pagpunta ng Mars is one way kasi hanggang ganun lang yung ano natin, yung technology natin. Wala tayong capability mag-produce ng power para maging two-way ang biyahe. Which is totoo. It is. Inamin na maraming physicists na sinabi nila na kung may possibility tayong pumunta ng Mars, it's gonna be one way. Wala nang balikan. Kailangan nila magtayo ng colony ron. Pero, ito ang pinagtataka ko. Kung may capability tayo na gawing habitable yung Mars,
gawing habitable nga. Na pwede tayong tumira doon mga tao. Yeah. Ba't natin gawin dito sa... Hindi kasi... Ang dami natin problema, climate change and all that shit. Yeah. Ozone layer is getting fucking destroyed. Hindi kasi siguro sa isip nila, wala nang pwedeng paglagyan ng McDonald's, ng mga mall. So sa Mars tayo maglalagay. Doon yung mga kakupalan, mga pinakamayayaman, doon na papasok na naman yung mga hype na yun. Pag kuwari, nagkaroon tayo ng possibility pumunta ng Mars, pagdating mo rin, ay, parang Earth lang pala. Meron din silang SN. Siguro dating yung panahon, ito for the future pare. Yeah. For 1,000 years in the future. Yeah. Siguro kayo, mararanasan nyo, parang nararanasan namin ngayon, na magbabas lang kami papuntang, or plane, in the other country. In the future, siguro parang meron lang kayong portal, dadaan kayo sa portal. Bahamas ba? Isang click lang remote. Bahamas, click. Hindi nga remote, pare. Kasi lahat built-in na sa katawan, pipindutin mo lang. Gusto mo ng Bahamas? Pare, isipin mo ba magkakaroon tayo ng ganito? Kausapin mo, siguro sabihin mo yung tao in 1910 o 1920s. Meron maiimbento na isang... Kumpara sa space rover na pumunta ng moon. Alam mo ba yun? Yung mga computer na ginamit nila, it is way stronger. It's way advanced. Kumpara doon sa mga technology na ginamit nila nung bumiyahe sila papunta sila Neil Armstrong, sila Buzz Aldrin. Isipin mo, meron kang kapangyarihan sa kamay mo with all the million of information. Pero ikaw natatanga-tanga ka, nagpe-Facebook ka lang. At kumo-comment ka pa ng katangahan mo. Pero pare, binanggit mo na yung moon landing, no? Isa parang di naman ako nag-dive deep into it, but ang nakakapagtaka lang... Is it fake? Is it not? Is it fake? Is it not? Yeah. Kasi pare, ikaw, pumunta ka sa moon, pare. I-interviewing ka, you're gonna be pumped. You're gonna be wow. Tangina, ginawa namin to, naglanding kami dito, ganito ang itsura dito, blah blah blah, blah blah blah. Pag ni-interview sila, parang tignan mo yung video nila, pare, habang ini-interview sila. Parang kabado, parang hindi na alam yung sasabihin nila, parang nagtitinginan sila sa isa't isa na parang... Well, ikaw, first time mo pumunta ng moon. Number 2, i-interviewin ka, hindi naman yan yung parte ng job description mo eh. Never naman sa job description mo. And you know what? Pagdating mo ng moon, interviewin ka ng 10 minutes. I mean, that's the purpose of it, pare. Pumunta ka sa moon para ipakita na you're stronger than any other country in the world. Yeah, yun yung idea. Kasi yun yung race na between Russia and America. Yun ang race nila ng dalawa eh. So, bakit hindi ka magiging pumped? Hindi ka magiging, excited na sabihin yung experience mo? Ikaw tol, unang beses mong pumunta ng moon. Ang trinain lang sa'yo, pare, is going from here, going up there. Yun yung training mo, no? Yeah. All your life, pare, yun yung training mo. Siguro, taon yung training nila Buzz Aldrin. Taon yun. What the fuck? Sila nila Armstrong. Na nandun ka na, yung expectation mo, pare, feeling expectation nila, nilampasan pa yun. So, yung technical na parang excitement, meron sila pero hindi nila ma-convey into words. Or maybe it's fake. Pare ka, first time kang pumunta ng Disneyland, pag uwi mo, hindi ka pump. Kahit saang lugar na pinakagusto mo, hindi ka magiging pump pag in-interview ka. Hindi mo sabihin, wow, this fucking good. Tol, sa palagay mo ba, tol, pag napunta ka sa moon, ang una mo sasabihin, wow, this is fucking good? Hindi, sa interview. Pag i-interview pero yun ang pinapaliwanag ko. May mga bagay na na too great to explain, to put into words. Maybe it's fake. Maybe. Parang ganito tol. Hindi ko alam kung related. Nung pumunta kami ng Japan, nung ka sa isip ko na ma-excite ako. Kasi hindi talaga ako excited. Pero nung dumating ako ron, pare, looking at the things that I saw, the things that me and my family experience, hindi ko rin siya ma-convey into words. Pag tinatanong mo ko tungkol sa Japan, pwede kong sabihin, yeah, it's good, pero it's way better kung pumunta ka. Alam mo ibig ko sabihin? Yeah, kung na-experience mo sarili. Imagine mo ito, pre. Nasa moon ka. Nakikita mo yung Earth.
isang bilog na ganun. Tinitingnan mo yung sphere na to para na kulay blue na pagkaganda-ganda. Tapos pagbalik mo sa Earth, ang maririnig mo pare mga personal shit ng iba't ibang tao. Pero pag dudukutin mo sila, alika, tingnan mo to, then kung ano yung expectation ko. Para sa akin, parang beyond yan. Pag nagkaroon ako ng ganung experience na nandudong ka sa outer space, nakikita mo yung Earth from a distance. Isipin mo pa na, shit, isang ako maliit na speck. Pag tumingin ka na ganun, pare, tas kawalan ng universe. Parang isipin mo, I don't matter. Kahit anong gawin ko. Yan yung pinakamaliit na matter. Oo. Yun yung pinakamaliit na matter, pare. Yung kumbaga, hindi, pero totoo, parang hindi mo ba nakikita na sa laki ng universo, para lang tayong, hindi nga tayo speck of dust Mas maliit pa tayo sa speck of dust Yung may picture nga ako nakita sa Facebook, yung galaxy natin is napaka-tiny, pare. Yeah. Sobrang kasing liit ng sun, gray ng sun. Yan yung sinasabi mong kuha ng isang satellite na nakapagbiyahe ng pagkalayo-layo. Ito yun. Napakaliit men ng galaxy natin, pare. So tingin mo makikita ng mga alien yun? Anyway, hindi kami mga expert. Ulitin ko ulit. We're just giving our 2 cents. In the same manner, when you're gonna listen to this pod, I hope we could hear your 2 cents about this stuff. Kasi ang opinion, kahit hindi ka expert sa isang bagay, once you deliver it on parang, ano ba sabihin? Hindi naman academia. Parang nagpapasahan tayo ng impormasyon. Ika nga, diba? Mas masaya yun eh. Kumaga, I learn, you learn, we learn. Ganun naman ang buhay. It's a never-ending learning process, pare. Hindi natatapos ang pagkatuto. May mga tao sinasabi, 70 na kasi ako eh. Hindi ko na kayang mag-accumulate ng ganung klaseng information sa isip ko. Meron nang magkaka-Alzheimer. No, holy shit, man. It's never late to learn. As long as nagpa-process ang utak mo at kaya mong mag-accumulate ng sangkaterbang impormasyon, do it. Kasi masyadong maiksi ang buhay. Kailangan mo, parang kang sponge, kailangan mo sipsipin lahat ng kaya mong sipsipin hanggat kaya mo pa. Kasi for some reason, pag namatay ka, either parte yun ng magbabawas ng regret mo dahil hindi mo nagawa yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Kuya Kim, learning is power. Knowledge is power. Ika nga. Si Kuya Kim si Ernie Barong. Knowledge is power. Sino yun? Ernie Baron. Ernie Baron yan. Naman siya. Ang lupit nun, pre. Yung triangle niya na scam. Pag nilagay mo to sa ulo mo, magiging mata yung scam. Ano yun? Ano ba yun? Yung triangle, lalagay raw sa ulo, magiging matalino ka. No way. Sabihin natin si Ernie Baron, technically knowledgeable siya ng maraming bagay. Pero lahat yan, binasa niya lang din. Isipin mo yun, yung knowledge. Isipin mo, libro yun, pare. Walang internet. No? I mean, meron. Meron na yata eh. Sisimula pa lang. Hindi, nagsimula siya sa weather forecaster. Yeah. Pero I mean, yung internet, I think, nagbo-blow up pa lang nun eh. Nung time na yun. Yeah. Kasi Amazon meron na nun eh. Do we have left? We are over. But it's okay. We are over? Paano gagawin mo nito? Puta, mega edit ka nito, pare. Okay lang yan. Pero, mabalik tayo sa alien. Napag-usapan na natin na we are made of stars. One time nabanggit namin ni Jake, paano kaya kung we are made of tayo sa isang experimental DNA na nilagay ng aliens dito? Do you remember that conversation? We might be. Kasi kung isipin mo tumingin ka sa stars ngayon, tumingin ka sa stars gabi, tumingin ka. May mga galaxy nandoon, pare. Hindi mo alam na mayroon tao doon or may living organism doon. Tapos i-switch mo yung perspective mo, pare. I-switch mo nasa ibang dimension ka o nasa ibang galaxy kasi tumitingin ka sa langit. Yeah. Gabi. Nakikita mo yung star, hindi mo alam galaxy natin yun. Yeah. It's so weird, no? Pag isip mo yun. Di ba? Pag binaligtad mo, tapos makikita mo,
Star, may tao kaya, may iba kayang species doon. Pero isa doon yung galaxy natin, pare. Alam mo yan? Ang sarap isipin ng gano'n, na parang... Nandun pala tayo. Meron din kayang parehas natin na hindi sila technologically advanced para mag-travel sa ibang galaxy. Tinitingnan din nila yung galaxy natin. Tapos nakikita nila. Meron mabubuhay doon. Meron kaya sa ano yan. Tapos inisip ko sa'yo ko, it might be. If we're the only one here, we're so fucking lucky. And we're so fucking bad. Hindi naman lucky yan, pare. Kasi feeling ko yung... We are lucky and so fucking idiot. At same time. Isipin mo yun, di ba? Binabombard natin yung sarili nating mundo. Nagpapatayan tayo sarili. Sabi nga ng ex-president natin, pare, we are virus. Hindi pala sinabi niya. Ang narinig ko lang virus. Kala ko we are virus. Yeah, which ang sarap nga isipin. Pero yung itatakal natin yung drugs in the next part. Yeah, pero yun nga, no? Paano kaya kung ganito, pare? Ano tayo? Produkto tayo, pare. Nung unang panahon kasi, yung mga aliens, nakakapag-travel. Tapos, syempre, itong alien na to ikakasal. Pangalanan natin siyang Fred. Si Fred, pare, sa kakasal. Ngayon sabi ng kaibigan niya, ang kaibigan niya, pare, kailangan may human name. Pangalanan nating Maika. Si Maika, sabi ni Maika, Fred, total naman, ikakasal ka na. Meron tayong choice. Pag pumunta tayo sa Centurion 357, meron doon black hole. Yung black hole, lalagay mo lang yung edits mo, tapos may gaganon sa'yo. Tapos, you can pretend it's a girl. Or, pumunta tayo ng Earth, we fuck monkeys. Hindi kasi, pag tinignan mo yung human evolution, walang maniniwala. Sabi natin, sige, nag-evolve tayo kasi may aliens na nakipag-sex sa unggoy. Di ba? Walang camera dun. Walang camera dun. Walang Siyempre ngayon, ito si Fred. Ano ba yung mas mura? Pupunta tayo ng Earth. We fuck monkeys. Alam mo naman yung ekonomiya dito sa planeta natin. Kurap yung gobyerno natin. Tara na lang sa Earth. So, siyempre, pagdating nila ng Earth, pare, they fuck monkeys. Tapos bumalik sila. We need to make our story straight, Hindi tayo nagpunta ng Earth. Nag-ano lang tayo, yung good boy lang tayo ng bachelor party. Ngayon, pare, itong sinasabi nila yung missing link. Biglang nag-anak, pare. Nag-anak ng half monkey, half human na may capability mag-isip. Shit. Parang, si King Kong pala. Pwede rin. Kaya pala si King Kong nabuhay. Kumbaga yun yung nag-break ng evolutional period. From hairy apes to almost human. Ngayon, syempre tol, dahil community tayo, tas laging may nanay, may tatay, walang choice tong babae kundi naganap siya ngayon ng stepdad. Stepdad itong half-human na to. Umahaba to story. So, ito namang stepdad kasi he's 100% ape. More on primal siya, pare. More on to dominate. More on to be the alpha male. Oo, alpha. Kasi ito yung natin Sinabihan siya na, you know what? Tigilan mo nga yung ginagawa mo. Ano may ginagawa mo? Ito. Kasi nakita ko, nahihirapan ngayong magbuhat. So, I'm trying to create a wheel. Puta, ano yung kabakla ang wheel na yan? Ano yung bilog na shit na yan? You need to dominate our tribe. Kailangan ikaw yung maging alpha male. Ano ka, bakla ka ba? You need to spread your seed. Pero dad, may English na pa. Pero dad, nalaman ko na pagka dumami ang species natin, mauubusan tayo ng space. Napaka-finite ng space ng mundo natin. Pati ang resources natin, mauubos. Bakla ka! Kailangan mo mag-dominate. Kailangan mo paramihin ang lahi mo. You have to give in to your animal nature. You have to give in to your primal nature. You have to be a monkey like me. Kaya tol, ang idea natin, mula ng panahon, hindi na-develop kasi yung alien dad natin, nilayasan tayo. Sa bagay. Hindi tayo tinuruan. Kaya nag-slow. Tapos yung nagtuturo sa atin, pare, more on parang sinaunang bato yung idea na you need to dominate, you need to be number one, you need to be the alpha male.
Siguro ganun. Aga ngayon, aplika. Tol, tingnan mo na lang si Andrew Tate. Feeling ko, yung DNA niya, yung monkey DNA niya, malaki pa rin. Hindi, what if, pare? Sinabi ko na sa'yo tayo, bago yung caveman na sinasabi mo. Yeah. Bago yan. May civilization na before. At binambard ng comets yung Earth. At nagsimula ulit tayo sa Stone Age. Yan ang itatakal namin sa next pod. I hate drugs and bombardment of comet. I hate drugs and bombardment of comets in the... This was actually really fun. And I would like to say thank you guys for joining us sa isa na namang bagong episode. Pero anong feeling mo sa first pod natin? Face to face. Mas gusto ko to. Mas gusto ko nga eh. Lipat na kasi na-open Ayoko lumipat ng unit doon. Wala akong trabaho doon. Papag-usapan natin yan sa off-air. Pero kailangan natin putulin ito. Salamat ulit guys. Hopefully, interest to listen to our pod. Actually, maganda tong pod na to. Pag naglalaba kayo, naglilinis kayo ng plato, nagtatanggal ng agyo sa alam niyo yun? Nangungulangot kayo. Maganda rin tong pod na to para kung may ADHD kayo, yung sanay kayo na naboboard kayong gawin isang bagay, makinig kayo sa amin. And we encourage people to join the conversation. And I hope in the future talaga matuloy na makapag-live kami. And mag-live kami sa next pod. Yeah, thank you guys and see you in the next pod, yo. Peace 1, 2, 3. Hindi ko ang layo ng camera ba? Hindi ko siya. Hindi mahawi. Hindi ko siya